Maraming salamat mga musician, maraming salamat din po sa bawat isa ngayong umaga at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay upang suportahan po ang gawain ng ating Panginoon. Matthew chapter 16, Mateo kabanata 16. Meron pong isang psychologist, ang pangalan po niya ay si Milton Rockich. Siya po ay nagtatrabaho sa isang ospital sa Michigan. Nagkaroon po siya ng 3 pasyente. At yung 3 pasyente ay nagkaroon ng tinatawag na delusions. O sa Tagalog ng delusions ay yung mga maling akala o para bang mga nahihibang. O malapit na sa pagkabaliw. Parang ganon. Delusions. Sinabing nahihibang dahil bawat isa doon sa 3 pasyente ay nagsasabi o naniniwala na sila ang Mesaya. O naniniwala na sila ang Diyos. Yung 3 pasyente. Kaya sinusubukan niyang makipag-usap one-on-one itong si Milton bilang bahagi ng treatment doon sa 3 pasyente. Katunayan, sinabi ni Milton na, bakit ko kailangan gawin ito kung sila naman palang Mesaya? Ang Mesaya, sabi niya, ang Mesaya nangangailangan ng treatment. Amen? Pero kailangan niyang gawin dahil yun ang trabaho niya at alam naman niyang hindi naman totoo yung pinagsasasabi ng 3. At sa isang pangyayari pa nga ng kanilang treatment session, inaangkin ng isang pasyente na siya ang Mesaya, ang anak ng Diyos, at sabi pa niya, siya ay sinugo upang iligtas ang buong mundo, sabi ng isang pasyente. Sabi niya, ako ang Mesaya, ako ang anak ng Diyos, at sinugo ako upang iligtas ang buong mundo. Amen? Tapos tanong naman ni Milton, yung psychologist, paano mo naman nasabi? Sagot naman ng pasyente na yon, sinabi sa akin ng Diyos. Eksakto naman na naririnig pala nung isa pang pasyente na inaangkin niya na siya rin ang Diyos, ay biglang sumabat doon sa kapwa niya pasyente. Wala akong sinasabi sa iyo na ganun. Lahat sila, kiniklaim nila na sila daw ang Mesaya, sila daw ang Diyos. Amen? Ang totoo, mga nahihibang nga sila. Amen? Ang sakit siguro sa ulo maging psychologist, ano? Baka pati ikaw mahawaan ng mga tao na pasyente mo. Amen? Kinuwento ko po yun dahil napakalaga na makita natin ang mga bagay-bagay ng malinaw. Maraming tao ngayon na nag-aangkin na sila daw ang Mesaya, sila daw ang Son of God, anak ng Diyos. Amen? Yung isang nag-aangkin ay nakakulong na ata ngayon. Dahil marami siyang hinaras na babae sexually. Hindi po ganun ang Mesaya. Amen? Meron pa, yung naalala nyo yung matabang maitim na maliit na tao ba yun? Yung dinala niya yung mga miyembro nila sa bundok, tapos doon sila nanirahan. Nabalitaan niyo po ba yan? Dinala din siya sa Senate hearing, tama ba? Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, mahirap ang mag-angkin na ikaw ang Messiah of Son of God dahil napupunta ka sa Senate hearing. Amen? Ang totoo mga kapatid, nangyayari yun dahil hindi naman talaga sila ang Messiah, Mesiyas. Isa lang po ang Mesaya at yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang ipapangaral ko po ngayon ay halos kadugtong po o part 2 ng pinangaral ko nung nakaraang linggo. Genuine relationship with Jesus. Dapat po ang tao ay magkaroon ng tunay na relasyon kay Jesus. Can you say amen? Yun ang kailangan ng bawat tao. Subalit hindi po yung mangyayari kapag hindi natin lubusang kilala kung sino talaga si Jesus. Amen? Kapag ang tao ay hindi kilala kung sino si Jesus, alam niyo mga kapatid, babalewalain niya ang Panginoon. Pawawalang halaga niya ang mga ginagawa natin tulad ngayong umaga. Tulad ng pagdalo sa church, pag-awit ng papuri sa Panginoon, pagbabasa ng Bible, pananalangin sa Panginoon, pakikipag-fellowship sa kapatid mo sa Panginoon. Amen? At isa pa, mahihirapan siyang makabuo ng tunay na relasyon sa Panginoon. Bakit? Dahil hindi niya talaga kilala kung sino si Jesus. Alam niyo mga kapatid, ngayong umaga, napakahalaga po na makilala natin kung sino ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ang palagi po pong tinataas sa bawat gawain dahil siya naman talaga dapat ang mataas. Kaya pansin niyo mga kapatid, sa mga inaawit natin sa praise and worship, palaging tungkol sa Panginoon. Palaging tungkol sa ginawa at ginagawa ng Panginoon. Amen? Kanina di ba? Ang dami. Amen. Yung now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Puro in Jesus' name. Hindi Timothy's name. Amen? Puro in Jesus' name. Amen po ba?
Dapat siya po ang palaging bida at siya po, katunayan mga kapatid, siya po ang pinakamahalaga sa bawat gawain. Ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya ngayong umaga mga kapatid, hingiin mo sa Panginoon, magpakahayag o magpakilala ang Panginoong Hesus sa iyo ngayong umaga. Ulitin ko, hingiin mo. Huwag kang lumabas sa lugar na ito. Hingiin mo ang personal revelation. Amen. Mula sa Panginoon Diyos tungkol sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Mangangaral po sa paksang ito, Revealing Jesus. Pagbubunyag o pagpapakilala o pagpapakahayag kay Jesus. Basahin po natin ang ating main text sa Matthew 16:13 to 17. Nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea Filipos, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin, na anak ng tao? Sumagot sila, may mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo, may nagsasabi rin kayo si Elias, at ang iba naman ay nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong sila ni Jesus, pero sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Pagpalain ng Diyos, ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito sa bilang, Panginoong Diyos, ng mga kapatiran, mga mananampalataya na narito sa church, Panginoon, piniling sumamba sa iyo at makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Huwag mo po kaming biguin. Ako po'y walang magagawa. Kailangan ko pong kapuspusan ang anointing, Panginoon, ang pagpahid ng banal na Espiritu. Pahiran mo ang aking labi, ang tinig mong kanilang marinig sa umagang ito. Panginoong Jesus, magpakahayag ka sa bawat isa, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lalabas kami sa lugar na ito na merong tinanggap, Panginoon, na sariwa at personal na kapahayagan mula sa iyo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen. Ang bawat tao po, mga kapatid, ay kailangan pong magkaroon ng revelation tungkol sa Panginoong Jesus. Sabi po ng Cambridge Dictionary, revelation, sabi po dyan ay paghahayag ng sikreto o katotohanan na ipinaalam. Fact that is made known. Katotohanan na ipinaalam. At ngayong umaga, mga kapatid, narito ang katotohanan na inihahayag at pinapaalam natin. Ano yon? Si Jesus ang pinakakailangan ng bawat tao. Amen? Una po natin pag-usapan, mga kapatid, revelation must be sufficient. Ang kapahayagan o pagpapahayag, amen, kailangan po ay maging sapat. Amen. Sige po, padala na lang po sa taas, Sister Maria. Thank you po. Sige po, okay lang. Ganun po talaga pag may baby. Amen. Kaya meron po tayong lugar sa taas para po sa kanila. Amen. Salamat ay kahit papano meron tayong malaki-laking lugar. Praise God. Thank you po. Thank you po, Sister Marian. Una po natin pag-usapan, revelation must be sufficient. Kapag sinabi pong sufficient ay kasapatan o sapat. Amen? Inumpisahan ng Panginoon ang proseso ng revelation sa pagtatanong tungkol sa opinion ng ibang tao kung sino siya, kung sino si Jesus. Matthew 16:13 to 14. Nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea Filipos, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin, na anak ng tao? Sumagot sila, may mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo, may nagsasabi rin kayo si Elias, iba naman may nagsasabi kayo si Jeremias at isa sa mga propeta. Amen. Panginoon, kayo daw si Juan, bautismo. Amen. O Bautista, kayo daw si Elias, kayo daw si Jeremias, kayo daw ay isa sa mga propeta. Amen. Wala pong masama sa mga sinagot ng ibang tao patungkol kay Jesus dahil katunayan, mga kapatid, itong mga tao ito, amen, na binanggit, kapag binasa niyo po ang Bible, ay talaga pong mga lingkod ng Diyos. Sina Jeremiah, John the Baptist, Elijah, amen, sila po'y ginamit po ng Diyos powerfully. Kaya nakakuha po ang Panginoon ng magagandang sagot. Compliment po ang sagot ng mga tao tungkol kung sino po si Jesus. Amen? Kahit po sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang mga Muslim ay naniniwala na si Jesus ay isang propeta.
Maganda yon. Amen? Compliment. Ang mga Hudyo ay naniniwala na si Jesus ay mabuting guro. Mabuti yon. Amen? At may mga tao, kahit po sa mundo ng Kristyanismo, na nagsasabi na si Jesus ay isang magandang halimbawa, a good example na dapat nating gayahin. Maganda yon. Amen? Magaganda pong nakuha ang sagot ng Panginoon, kaya lang mga kapatid ay hindi niya nakuha ang pinakamagandang sagot. Mabuti po ang pagkakilala ng mga tao kung sino si Jesus, pero ang problema ay hindi sapat. Insufficient ang pagkakilala ng mga tao tungkol kay Jesus. Katunayan mga kapatid, maraming tao ngayon, kilala lang nila si Jesus sa pangalan lang. Sino si Jesus? Si Jesus. Sino si Jesus? Basta si Jesus. Amen? Marami ngayong kilala si Jesus sa picture lang na nakasabit sa dingding ng bahay nila. Sino si Jesus? Ay, no, nando sa picture. Tama po ba? Maraming tao ngayon na kilala lang si Jesus na siya daw ay nakasabit sa krus sa malalaking simbahan. Diba? Sino si Jesus? Ayun, yan doon sa harap ng malaking simbahan, nakasabit doon. Amen? Pero mga kapatid, hindi sapat na hanggang doon lang natin kilala ang Panginoon. Nais ko pong sabihin sa bawat isa ngayong umaga na si Jesus ay hindi lang po basta tao. Si Jesus ay hindi lang po basta propeta. Si Jesus ay hindi lang po basta mabuting guro. Si Jesus ay hindi lang po basta mabuting halimbawa. Si Jesus po ang Mesaya. Si Jesus po ang tagapagligtas. Si Jesus po ang anak ng Diyos. Siya po ay naparito, napako sa krusa para bayaran ang ating mga kasalanan at siya po ay nabuhay muli upang pagharian ang ating mga buhay. Amen? Yun po ang sufficient o sapat na revelation kung sino ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi po kanina mga kapatid, dapat mong makita, dapat mong makilala ngayong umaga na yung aking mga binanggit, yun ang Panginoong Hesus. Hindi lang siya basta picture, hindi lang siya basta imahe, hindi lang siya basta larawan, hindi lang siya basta salita. Mga kapatid, si Jesus ay Diyos, siya ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas at siya ang dapat na naghahari sa ating buhay. Katulad po ng sinagot ni Pedro mga kapatid, nasagot niya ang pinakamaganda at pinakatamang sagot kung sino si Jesus. Matthew 16 verse 16, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Ito po ang pinakamaganda at pinakatamang sagot mga kapatid. Hallelujah. Magbibigay lang po ako ng karagdagang insight o karagdagang kaalaman, insight. Amen? Ang Kristo po o Christ, o salitang Christ, amen, ay hindi po pangalawang pangalan ni Jesus. Amen? Insight po ito, mga kapatid. Kasi lagi nating naririnig, di ba? Jesus Christ. Tama po ba? Jesus Christ. Na para bang ang first name niya ay Jesus, tapos ang last name niya ay Christ. Tama po ba? Sino po sa inyo ganun ang paniniwala? Jesus Christ, pangalan niya Jesus. Ang first name niya Jesus, ang last name niya Christ. Sino pong ang isip nyo, amen, ay ganun po. Mga kapatid, hindi po ganun, amen. Kaya, salamat sa ating Panginoon, may pag-aaral po ng salita ng Diyos, amen. Ang Christ po, mga kapatid, ay hindi po pangalan, kundi yun po ay title, o pamagat, o position, na tumutukoy kung sino si Jesus. Ang ibig sabihin po ng Christ ay Messiah. Ang ibig sabihin po ng Christ ay the Anointed One. Kaya ang ibig sabihin po ng Jesus Christ ay Jesus the Messiah or Jesus the Anointed One. Naunawaan po ba? Amen. Do you get it, class? Yes. Praise God. Alam na natin yun. Jesus Christ. Last name niya yung Christ. Hindi po. Ang Christ po ay title. Position. Amen po ba mga kapatid? Amen. Thank you Lord sa insight. Amen? Ito po ang kailangan ding matanggap at maunawaan at makilala ng bawat individual. Si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, o ang Diyos na naging laman. God in the flesh is Jesus Christ. Amen po ba? At wala nang ibang nilalang ang may hawak ng title o position na yon, kundi si Jesus lang. Amen? Hallelujah. Ngayon ang tanong mga kapatid, bakit kailangan pa na makilala o mahayag sa atin na si Jesus ang anak ng Diyos, si Jesus ang Mesaya, si Jesus ang Kristo? Dahil sabi po ng Bible mga kapatid, lahat po tayo ay nagkasala. Makikita niyo po ang verse dyan sa harapan, Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ang kasalanan po ay may kabayaran, Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po ba?
Kung si Jesus ay tao lang, kung si Jesus ay propeta lang, kung si Jesus ay mabuting guro lang, kung si Jesus ay mabuting halimbawa lang, alam niyo mga kapatid, kaawa-awa tayo. Bakit? Dahil hindi kayang bayaran ng isang tao, hindi kayang bayaran ng isang propeta, hindi kayang bayaran ng isang mabuting guro ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Amen. Ang totoo mga kapatid, yung kasalanan ko, hindi ko talaga kayang bayaran. Yung kasalanan mo, hindi mo talaga kayang bayaran. Amen? Hallelujah. At isa pa, hindi rin kayang baguhin ng isang tao, ng isang propeta, ng isang mabuting guro ang buhay ng isang tao. At hindi rin kayang pagkasunduin ng tao lang, ng propeta, ng mabuting guro, ang Diyos at ang tao. Anong ibig kong sabihin ngayong umaga? Kailangan ay Diyos ang gumawa nun para sa atin. At yun ay nangyari sa pamamagitan ni Jesus. Ang Diyos bumaba dito sa lupa, nagpakababa, naging gaya ng tao para iligtas ang tao dahil siya lang ang makapagliligtas sa tao. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Napansin niyo po ba mga kapatid, ang Muslim, may Diyos sila, pero ang Diyos nila hindi namatay para sa kasalanan ng mga tao? Ang Buddhist, may Diyos sila, pero ang Diyos nila hindi rin namatay para sa kasalanan ng mga tao. Ang dami nagsulputan na relihiyon o sekta, pero iba ang pinapakilala nilang Diyos, iba ang Diyos nila, hindi man lang namatay para iligtas ang tao. Salamat na lang, may Bible, amen, tayong napakikinggan, tayong napag-aaralan, at pinapahayag sa atin na si Jesus ay namatay, na buhay muli para sa ating mga kasalanan at kaligtasan. Walang ibang Diyos na gumawa nun, kundi si Jesus Christ lang. Amen po ba? Hallelujah! Salamat sa ating Panginoon. Kaya kung iba at mali ang pagkakilala mo sa Panginoong Hesus, mga kapatid, mapapatanong ka. Bakit kailangan ko pang tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Bakit kailangan ko pang magsisi ng ating mga kasalanan? Bakit kailangan ko pang isuko ang buhay ko sa Panginoon? Bakit kailangan ko pang gawin yung sinasabi ng Bible? Alam niyo mga kapatid, hallelujah! Tayo po ay nabubuhay sa panahon ng daming relihiyon, ang daming paniniwala, kaya nalilito ang mga tao. Amen. Mamaya, sa pangatlo, amen, meron akong ipapanood sa inyo. Kaya kailangan talagang mahayag kung sino ang ating Panginoong Hesus. Dito sa binasa natin, nagtanong ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa isang lugar na ang tawag ay Caesarea Philippos. Hindi yun nagkataon na doon nagtanong ang ating Panginoong Hesus. Sinadya ni Jesus na doon talaga sa lugar na yun magtanong kung sino siya o sino ang pagkakilala ng mga alagad sa kanya. Bakit? Ang lugar po ng Caesarea Philippos ay naroon po ang ilang mga pangunahing relihiyon noong panahon nila. Ang sabi po ay ganito, nandoon daw ang templo ni Baal, kinikilalang God of Money, nandoon ang templo ni Pan, kinikilalang God of Sex, nandoon ang templo para kay Cesar, yung hari ng Roma nung panahon yon, na sumisimbolo daw sa God of Power. Amen? Na doon sa lugar na yon ay maraming pagpipilian ng tao kung sino ang Diyos o ano ang Diyos. Na pwede silang mamili kung anong mag-fit sa gusto nila kung sino ang Diyos. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid, ang daming nagsulputan na aral sa panahon natin, mga doktrina, mga pagtuturo, amen, ganun din lalo na kung sino si Jesus. Ang tanong ko lang po ngayong umaga sa bawat isa, sapat ba o tama ba ang revelation mo tungkol kay Jesus? Is it sufficient or insufficient? Pangalawa, pag-usapan po natin mga kapatid, revelation must be personal. Ang kapahayagan ay dapat maging personal. Amen? Ang mga alagad, mga kapatid, yung kanyang 12 disciples, nakasama po nila ang Panginoon ng 3 taon. Amen? At totoong pinagpala po sila. Bakit sila pinagpala? Dahil, una, nakita nilang mga ginawa ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kung ako nga papipiliin lang, kung meron lang time machine, gusto kong bumalik sa panahon na si Jesus nandito sa lupa. Amen. Gusto kong makita kung paano niyang binuhay yung patay. Amen. Gusto kong makita kung paano niyang pinalakad yung lumpo. Gusto kong makita kung paano niyang minulat yung mata ng bulag, di ba? Grabe, mga kapatid, kaya pinagpala yung kanyang 12 alagad. Amen? Isa pa, nakakarinig itong kanyang mga alagad ng mga pangangaral at pagtuturo mismo ni Jesus. Di ba? Kahit ako, di ba, uupo ako nun. Sige, Lord, sige Panginoon, mangaral ka. Kahit 3 oras tayo dito. Di ba? Amen. Yung kanyang mga 12 disciples, naranasan po nilang lahat yon. Subalit, mga kapatid, may subalit. Hindi ibig sabihin nun
Amen, nakasama nila ang Panginoon, ay tama na agad ang pagkakilala nila sa Panginoon. Ulitin ko, hindi ibig sabihin na kasama ng 12 alagad, si Jesus ay tama na agad ang pagkakilala nila sa ating Panginoon. Pastor, paano mo nasabi? Kilala niyo ba si Judas Iscariote? Si Judas Iscariot? Amen? Isa po siya sa 12 alagad ng Panginoon. Amen? Sino pong nakakakilala kay Judas o Judas? Amen. Huwag niyo po tignan yung katabi niyo. Amen. Sa akin po kayo tumingin. Sa akin lang po. Sa akin lang po. Iba po yung tinutukoy ko. Iba po yun. Amen. Si Judas po yung nagbenta sa Panginoon sa halagang 30 pirasong pilak. 30 pieces of silver. Amen. Binenta niya ang ating Panginoon. Anong makikita po natin doon, mga kapatid? Kasama ni Judas si Jesus sa loob ng 3 taon. Nakita niyang mga ginawang himala ni Jesus. Napakinggan niyang mga pangangaral pagtuturo ni Jesus. Pero, nagawa pa rin niyang ipagbili si Jesus. He is one of the 12 disciples. Kung saan magpunta ang ating Panginoon, lagi kasama niya yung 12 alagad. Most of the time, lagi niya kasama. And one of them is Judas Iscariote. Amen po ba? Kasama na niya physically. Amen. Nakikita ng kanyang mga mata, naririnig mismo ng kanyang mga tenga. Amen po ba? Yung 11, tama ang pagkakilala nila kay Jesus. Pero si Judas, nakasama naman nilang palagi, ay mali o hindi sapat ang pagkakilala nila kay Jesus. Kaya ang katotohanan ngayong umaga, mga kapatid, hindi ibig sabihin na tama ang kapahayagan o revelation kay Jesus ng katabi mo sa upuan ngayong umaga, ay tama na rin ang pagkakilala mo sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na tama ang kapahayagan, ang revelation, ang pagkakilala ng tatay, ng nanay, ng lola, ng lolo, ng anak, ng asawa mo tungkol kay Jesus, ay tama na rin ang kapahayagan o pagkakilala mo kay Jesus. Amen po ba? Si Judas, ulitin ko, kasama siya ng 12 alagad, pero mali pala ang pagkakilala niya sa ating Panginoon. Amen? Pwedeng nasa church tayo palagi every Sunday, every midweek service, we pray every morning, we read the Bible, amen? We give, hallelujah, pero it can be possible, mga kapatid, na mali pala ang ating revelation mula sa ating Panginoong Yesus. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya ang punto, amen, at ang binibigyan din ko po dito, mga kapatid, revelation for Jesus must be personal. Sa Tagalog, mga kapatid, dapat ikaw mismo kilala mo kung sino talaga si Jesus. Amen po ba? Ulitin ko, dapat ikaw mismo kilala mo talaga kung sino si Jesus na pinupuntahan mo dito sa church. Amen? Hallelujah. Hindi po sapat yung second-hand revelation. Ibig sabihin po ng second-hand revelation, yung segunda mano. Ano po yung second-hand revelation? Kapag tinanong ka, sino si Jesus para sa'yo? O anong pagkakilala mo kay Jesus? Siya yung pinanganak sa sabsaban? Siya yung napako sa krus? Paano mo nasabi? Kasi yun ang sabi ni Mama. At yun ang pinapangaral ko, Pastor. Nawa niyo po ba? Ang tawag doon ay second-hand revelation lang. Hindi mismo personal. Amen po ba? Ang pagkakilala mo sa Panginoon galing sa ibang tao. Dahil sinabi lang ni Mama, dahil sinabi lang ni Papa, dahil sinabi lang ni Pastor. Amen po ba? Yun yung tinatawag po na second-hand revelation. Wala pong masama doon, mga kapatid. Maganda na nakapakinig ka tungkol sa Panginoong Hesus. Mabuti na sinabihan ka kung sino si Jesus. Amen? Subalit kung ikaw na lang ang tatanungin, yung sagot na hindi galing sa kanila, sa ibang tao, yung sagot na galing mismo sa'yo, sino si Jesus para sa'yo? Kung tatanungin ko po kayo ngayong umaga, isa-isa. Who is Jesus to you? Amen. Sino si Jesus sa'yo? May maandar na agad sa isip mo, baka tanungin ako ni Pastor. Amen? Hallelujah. Oo, ang nanay mo kilala ang Panginoon. Oo, ang asawa mo may relasyon sa Panginoon. Oo, ang katabi mo ngayon may kapahayagan mula sa Panginoon. Ikaw, kapatid, kamusta ka? Amen? Balikan natin yung ating main text, Matthew 16:13-15. Nang makarating si Jesus sa lupain ng Cesarea Philipos,
Tinanong niya ang kanyang mga tagasunod, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin na anak ng tao? Sumagot sila, may mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo, may nagsasabi din kayo si Elias, at ang iba na may nagsasabing kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Verse 15, tinanong sila ni Jesus, pero sa inyo, sino ako? Amen. Amen? Amen? Pansinin nyo, pagtapos tanungin ng Panginoon ang opinyon ng ibang tao kung sino siya o sinasabi na tungkol kay Jesus, tinanong naman niya ang kanyang mismong mga alagad. Sabay baling siya sa kanyang 12 alagad. Para sa inyo, kayong 12 alagad, sino ako para sa inyo? Okay, narinig ko na yung opinyon ng ibang tao kung sino ako, pero ikaw kapatid, ikaw na nakaupo dito, ikaw na nakaupo dyan sa likod, ikaw na nakaupo dito sa harapan ko, para sa'yo, sino si Jesus? Yung tanong na to mga kapatid, ito ang mismong tanong ngayong umaga na tinatanong ni Jesus sa iyo. Okay, yun ang sinasabi ng buong sanlibutan, but for you, who do you say who I am? Para sa iyo, sino naman ako? Diyan pa po ba kayo mga kapatid sa ating Panginoon? Amen. Ito rin po ang eksaktong tanong na tinatanong ni Jesus sa bawat isa sa atin. Amen. Pero para naman sa inyo, sino si Jesus? Para sa iyo, para sa iyo, para sa iyo. Amen. Ang dinidil po dito ng Panginoon, mga kapatid, revelation must be personal. Dapat ikaw mismo, kilala mo talaga ang Panginoong Jesus, may kapahayagan ka kung sino ang Panginoong Jesus, may koneksyon at ugnayan ka sa ating Panginoon. Amen? Bakit po tinatanong ng Panginoon yun? Lord, bakit mo pa tinatanong sa akin kung sino ka, kung kilala ba kita, kung may ugnayan ba ako sa iyo? Amen? Hallelujah. Mahalaga pa ba yun? Opo mga kapatid, mahalaga yun. Amen? Ito ay medyo tinalakay na natin last Sunday. Bakit po mahalaga yun? Dahil una, it is connected to eternity. Amen? Naalala niyo, tinanong si Brother JR last Sunday. Amen? Isang araw mga kapatid, haharap tayo sa Diyos at bawat isa po sa atin magbibigay sulit ng ating sarili sa ating Panginoon, individually. At kapag tinanong po tayo ng Panginoon, amen, listen mga kapatid, ilagay natin sa ganitong senaryo, kapag dumating na yung oras, nakaharap na tayo ng Diyos, tinanong tayo ng Panginoon, sino ako para sa iyo? At ikaw lang mag-isa doon nakatayo. Sabi po ni Papa, ikaw daw po yung tagapagligtas. Daw? Sabi ng Panginoon, daw? Hindi ka pa sigurado? Amen po ba? Daw? Sabi po ni Mama, kayo daw po yung napako sa krus. Amen po ba? Ngayon, sasabihin ng Panginoon, sabi ng Papa mo yun, ikaw, anong sinasabi mo kung sino ako? Sabi ng Papa mo yun, sabi ng Mama mo yun, sabi ng asawa mo yun, sabi ng anak mo yun, ikaw ang tinatanong ko. Amen po ba? Hindi natin pwede sabi-sabi, sabi po ni Lolo, sabi po ni Lolo, sabi po ni Mama. Sabi ng Panginoon, ikaw ang tinatanong ko. Diyan ba po ba kayo mga kapatid sa ating Panginoon? Hallelujah. Amen. Di ba mga kapatid, no? Para bang minsan nakakakaba, no? Hindi natin alam sasagot natin kung sino si Jesus, ano? Lord, please, kilala mo si Mama, kilala mo si Papa, kilala mo yung mga anak ko. Sabi ng Panginoon, oo, kilala ko sila, kilala nila ako. Pero ikaw, I don't know you. Amen. Matthew 7:21-23, maraming tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Kaya revelation must be personal, mga kapatid. Ikalawa, bakit mahalaga na kailangan personal ang ating revelation sa ating Panginoon? Because it is connected, amen, to authority and dominion. Acts 19:13-16, may ilang mga Hudyo roon na gumagalak at nagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinasaniban nito. Sinubukan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus para palabasin ang masasamang espiritu. Sinabi nila sa masasamang espiritu, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutusan ko kayong lumabas. Ganito rin ang ginagawa ng 7 anak na lalaki ni Esceva. Si Esceva ay isa sa mga namamahalang pari. Sinusubukan nilang palabasin ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Pero sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus. Ganoon din si Pablo, pero sino naman kayo?
Amen? At tinundag sila ng taong sinaniba ng masamang espiritu at sinaktan, wala silang magawa, kaya tumakbo sila palabas ng bahay, nahubad at sugatan. Mga kapatid, hallelujah, narito yung 7 anak, di ba, nagpapalayas ng masamang espiritu, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo. Amen? Lumayas ka! Sumagot yung masamang espiritu, si Jesus na sinabi mo, kilala ko. Ganon din si Pablo na sinabi mo, kilala ko. Pero ikaw, sino ka? Amen? Hindi man lang natinag, hindi natakot yung masamang espiritu doon sa tao na yon. Amen? Anong makikita natin doon mga kapatid? Walang authority and dominion. Amen? Hallelujah. Kahit mga masamang espiritu, nakuhin mo ko. Si Jesus na sinasabi mo, kilala ko. Amen? Hallelujah. Para bang si Pablo na nangangaral ng salita ng Diyos, kilala ko. Pero ikaw, sino ka? Amen? Ano nangyari? Nilundagan sila, sinaktan pa sila ng masamang espiritu. Ano ibig sabihin dito ng dominion authority? Amen? Yung sinusubukan mong manalangin, Panginoon, pagalingin mo yung aking asawa, yung aking anak, pero alam niyo yun, walang bisa. Walang dominion, hindi mapaalis-alis yung sakit, hindi mapaalis-alis yung masamang espiritu. Bakit? Napakahalaga pala ng tinatawag na personal revelation sa ating Panginoong Hesus. O magpagaling ka, sabi ni Pastor. Diba? Sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pastor Timothy. Baka sumagot yun. Si Jesus, kilala ko. Yung pastor mo, kilala ko. Sino ka? Amen po ba? Amen. Amen? Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Diba? Gaya-gaya lang yung 7 lalaki dito. Oh, mangaral si Pablo. Sabi daw niya sa pangalan ni Jesus. Sino yun? Ewan ko. Pero nakita niyo naman lumabas masamang espiritu. Halika, gayahin natin. Sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo. Sabi naman sa mga espiritu, di ba? Takbuhan yung 7, pero yung 7 pa sila, isa lang to. Yung lalaki na sinasaniban ng masamang espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, revelation must be personal. Ikaw mismo, sino si Jesus sa'yo? Sino? Sino? Who do you say who I am? Sabi ni Jesus. Amen? Mga kapatid, tama lang na nandito tayo sa church, tama lang na may ministry tayo, tama lang na umaawit tayo ng papuri sa Panginoon, pero nais ko pong sabihin sa bawat isa, kailangan po na magkaroon tayo ng personal na kapahayagan kung sino po talaga si Jesus. Kaya mga kapatid, alam nyo, kailangan talaga ay ano? Alam nyo po kung ano kailangan? Kailangan po talagang ma-born again ang tao. John chapter 3 verse 3. Amen? Ito po yung ating napakagandang verse. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi sa English niya, Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Amen po ba? Malinaw, sinabi ni Jesus, ang tao ay kailangang ma-born again. Lilinawin ko po mga kapatid, ang born again ay hindi po isang relihiyon. Ang born again ay isang personal na karanasan na may nangyari sa buhay mo na hindi mo pa nararanasan noon. It is a personal, supernatural experience with God. Amen? Hindi po ito physical birth, ito po spiritual birth. Amen? Biruin niyo mga kapatid, mismong si Jesus ang nagsabi, unless a man be born again. Amen? Nabanggit yung salitang born again, mga kapatid. Amen? Kaya hindi po tayo dito nag-iimbento lang. Hindi sinabi ng Panginoon, you must be ganitong religion, you must be ganitong sekta, you must be ganitong denominasyon. No. Sabi ng Panginoon, amen, you must be born again. Amen po ba? Ang born again po ay biglang nakita mo ng maliwanag ang iyong sarili, kung sino ka at kung sino ang Panginoong Hesus. Ang born again po ay mas nakatuon sa relationship sa Panginoong Hesus kaysa po sa panlabas na ginagawa lang ng tao. Kaya po ang pagiging born again, mga kapatid, ay gaano mo kakilala si Jesus, amen, na nagsabi na kinakailangan mong ma-born again. Amen po ba? Pangatlo at panghuli ngayong umaga, mga kapatid, revelation is a miracle gift. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, kapag nahayag sa iyo kung sino talaga si Jesus, amen, I will tell you, mapalad ka. Ulitin ko, kapag nahayag sa iyo kung sino si Jesus, amen, sasabihin ko sa iyo, mapalad ka, pinagpala ka. Kagaya ng ating third point, ang revelation tungkol sa ating Panginoong Hesus ay isang himalang regalo. Kaloob, amen, biyaya ng ating Panginoon. Matthew 16:16-17,
Hallelujah. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Verse 17, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon, na anak ni Jonas. Pagkasagot po ni Pedro kung sino si Jesus, at tumama ang sagot ni Pedro, anong unang salita ang lumabas sa bibig ng Panginoon? Pinagpala ka ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, kapag nagpakahayag ang Panginoon sa iyo kung sino ka, pinagpala ka. Mapalad ka. Amen? Pinagpala ang mga taong nakatanggap ng personal na kapahayagan o revelation kung sino si Jesus. Bakit mo pinagpala, mga kapatid? Una, amen, dahil hindi po lahat ng tao may revelation kung sino si Jesus. Ulitin ko, hindi po lahat ng tao may kapahayagan, may revelation kung sino si Jesus. Sabi ko nga po sa inyo, maraming tao ngayon, hindi pa rin talaga nila kilala kung sino si Jesus. Ang paniniwala lang nila, isa sa mga Diyos, isa sa mga Panginoon. Amen po ba? Namabay doon sa krus, okay na yun. Amen? Ang dami ng pinasukang simbahan, ang dami ng sinaliang relihiyon, pero may kulang pa rin. Hindi pa rin sapat. Bakit? Dahil hindi pa nahayag sa buhay nila kung sino si Jesus. Hindi kasi relihiyon ang sagot, mga kapatid, kundi relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya kung isa ka sa nagkaroon ng personal na revelation mula sa Panginoon, amen, believe me mga kapatid, itong sabi ng Bible, mapalad ka. Pinagpala ka kapag nakilala mo talaga ng gusto ng lubusan kung sino si Jesus, amen, sa ating buhay. Biruin niyo mga kapatid, sa dinami-dami ng tao, nagpakilala sa iyo ang Panginoong Jesus. Amen. Ikalawa mga kapatid, bakit pinagpala o isang kaloob, isang regalo na tayo'y mapahayagan ng ating Panginoon? Ikalawa, hindi ka maililigaw ng mga maling aral sa panahon natin. Ulitin ko, kapag ikaw ay may personal revelation sa ating Panginoong Isus, hindi ka basta-basta maililigaw ng mga maling aral, katuruan, doktrina sa panahon natin. Amen? Amen? Kahapon, may pinuntahan si CJ na seminar. Kahapon lang, si CJ, may pasok lang siya ngayon. Kahapon ay pinuntahan siya na seminar. Yung kanyang bunsong kapatid, kailangan ng guardian, walang tao sa bahay nila, siya ang pinapunta. At yung nagsasalita doon sa seminar ay isang Catholic. Puro text, puro chat sa amin si CJ. Natatawa. Kwento ni CJ, amen, sabi niya, wala daw gaanong binabanggit yung nagsasalita tungkol kay Jesus. Amen? Ang kaligtasan daw ay matatanggap sa pamamagitan ng tinatawag nilang 7 sacraments. Ha? Sabi nung nagsasalita, magpabinyag ka lang, ligtas ka na. Oh, come on. Amen? Tapos sabi pa, hindi daw sapat na sasabihin lang natin ang kasalanan natin sa Panginoon. Dapat ay meron pang sacraments. Ha? Tapos sabi pa, si Jesus daw ang nagtayo o nagtatag ng Catholic. Ha? Tapos, ito pang matindi mga kapatid, yung sinasabi ng tao na yun na nagsaseminar sa kanila. Amen? Sabi ko kay CJ, dapat, Jay, ko sa atin, amen. Ikaw sumisigaw ka doon, not amen. Ito pang matindi mga kapatid, sabi nung nagsasalita na lahat daw ng mamamatay sa langit ang punta. Ha? Come on. Mga kapatid, ito yung mga katuruan sa panahon natin. Amen. So, ibig sabihin nung nagsasalita na yun, kapag ako ay nanggahasa ng isang bata, at nung araw na ginahasa ko yung bata, namatay ako, sa langit ang punta ko. Sasabihin sa akin ng Panginoon, oh, tapat at mabuting rapist, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Diyan pa po ba kayo? Kaya sabi ko, Lord, anong nangyayari sa mundo namin? Amen. Kapatid, biruin mo, laganap yun. Marami sila, seminar. Kaya mga kapatid, nakakaawa ngayon kapag wala kang alam sa Bible. Nakakaawa ngayon kapag wala kang personal revelation sa ating Panginoon. Madadala ka, gano'n lang pala maligtas, magpapabinyag lang ako. Susundin ko na yung 7 sacraments, I am saved. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, yung sinasabi ng mga kapatid, saan sa Bible ko mababasa yung mga sinabi na yon? Amen? Hallelujah. Totoo ngayong umaga mga kapatid, hindi pwedeng galing lang sa'yo. Hindi pwedeng wala kang basihan. Amen po ba? Nangangaral po ko sa inyo ngayong umaga mga kapatid na meron akong basihan, meron akong reference. Anong aking basihan, anong aking reference?
reference sa Bible. Amen? At ang Bible po ay salita ng Diyos. Pastor, paano mo nasabi yung ganon? Simple lang sagot, dahil lang sabi ng Bible. Amen? Hindi ko po yung opinion, hindi ko po yung suggestion, hindi ko po yung katang-isip. Nasabi ko po yung bagay na yon dahil yun po ang sabi ng Bible. Kaya napapansin niyo mga kapatid, palagi tayo mayroong pina-flash na mga Bible verses. Amen po ba? Hallelujah. At isa pa mga kapatid, may ipapanood po ko sa inyo na video para magbigay ingat po sa atin. Sige po. On his final day in Singapore, September 13th, concluding his trip to Asia and the Pacific, Pope Francis spoke to young people at an interreligious gathering. Tutte le religioni sono cammini per arrivare a Dio. Because of every religion is a way to arrive at God. Sono, dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God, and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è schi, qualcuno è musulmano, qualcuno è indico, qualcuno è cristiano. Sono diversi cammini. Okay na po. Thank you, Lord. Amen. Ang nakikita po natin sa inyong harapan, ang pinakamataas na leader ng simbahang Katoliko. Dito po ay kamit niya ang iba't ibang mga religion. Hinduism, Islam, Buddhist, Taoism. At ang sabi niya, all religions are path to God. Lahat ng relihiyon ay daan papunta sa Diyos. Amen? Hallelujah. Pero sasabihin ko ngayong umaga, that's a lie from hell. Iyon ay isang kasinungalingan mula sa impyerno. Napapansin nyo, nagsasalita siya, wala man na siyang binibigkas na mga Bible verse. Saan niya nakuha yun? Ano kanyang reference? Ano kanyang basihan? Tapos sabi pa niya, dahil iisa ang ating Diyos, lahat tayo ay mga anak ng Diyos. O, saan mo nakuha yun? Sabi ng John 1:12, yun lamang mga sumampalataya, tumanggap sa anak ng Diyos kay Jesus, ang binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen po ba? Para bang sinasabi niya mga kapatid, parang ganito eh. Halimbawa, papunta ka dito sa church, dito. Pwede kang dumaan doon sa kaliwa, pwede kang dumaan doon sa kanan. Alinman sa dalawang daanan, kahit saan ka dumaan, dito pa rin naman sa church ang tumbok mo. Naunawaan niyo po ba? Dito ka pa rin naman mapupunta. Amen? Ang mga daanan dito sa mundo, totoo yun. Pero pagdating sa Diyos, hindi yun totoo. Amen? Biruin niyo yung kanyang mga kausap, all religions are path to God. Tingnan niyo po mga kapatid, may sinabi ang Bible. Ito po, nagbibigay ako ng verse. Basahin natin, may basihan ako. John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen? Sinasabi ng talatang ito na walang ibang daan, walang relihiyon na makapagdadala sa ating sa Diyos, kundi ang Panginoong Hesus lang. Kaya salamat sa Bible, salamat sa church, salamat sa mga pangangaral dahil ipinahayag sa akin na si Jesus lang ang tanging daan, si Jesus lang ang totoong daan, si Jesus lang ang tamang daan para tayo'y mapunta sa Diyos. Amen? Pastor, paano mo nasabi? I have a reference. Tapos ang usapan. Kapag tinanong ko yung leader ng simbahan na yun, Sir, paano mo nasabi? All religions are pathway to God. It is my opinion. No. Biruin niyo mga kapatid, yung mga kausap niya, hindi man lang naniniwala kay Jesus na Diyos. Di ba? Mga Islam, mga Buddhist, they don't know about Jesus. Tapos sasabihin niya, all religions are pathway to God.
taliwas kabaliktaran sa sinasabi ng Bible. Ang sinasabi ng Bible, si Jesus lang ang daan para tayo makarating sa Ama, sa Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kapag meron tayong personal revelation kung sino si Jesus, hindi ka maliligaw ng mga maling aral. Hindi ka lang, tama. Yung sinabi niya, tama. No! Kapag meron akong personal revelation sa ating Panginoon Jesus, hindi totoo yun. Ang tama ay ito yung sinasabi ng Bible. Amen po ba? Kaya ikatlong pagpapala mga kapatid, hallelujah, maayos ang buhay mo dito sa lupa at apektado pati ang ating walang hanggan. Diba? Yun nga, bigla kang maliliwanagan. Ting! Diba? Hallelujah. Amen? Sino sa inyo dito yung pagdating mo sa church, nakapakinig ka ng mga pangaral, amen, salita ng Diyos, patungkol sa ating Panginoong Hesus, bigla ka napasabi, bakit nga ba ako nananalangin noon sa mga patay? Bakit ba ako nagsasayaw noon na may hawak na ribulto? Para saan nga ba yung pagkukrus ko pag dadaan ako ng simbahan? Di ba? Bigla ka naliwanagan. Ayun tinatawag na personal revelation. Grabe yung mga ginagawa ko. Ginawa ko pala noon yun. Pero dahil nagpakahayag ang Panginoong Hesus sa'yo, para bang nabuksan yung mga mata mo. Mga kapatid, yun yung gagawin mo mamaya. Ipanalangin mo sa Panginoon, buksan niya ang mga mata mo. Magpakahayag talaga si Jesus sa iyo kung sino siya at anong dapat na gawin mo para sa nagawin mo kay Jesus para sa iyong buhay. Amen po ba? Hallelujah. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, hallelujah. Paano natin makukuha, matatanggap na tayo ay magkaroon ng personal na kapahayagan kung sino ba talaga ang Panginoong Hesus? Amen. Ang sagot, mga kapatid, kailangan mong hingin sa Diyos sa panalangin. Bakit? Dahil ang Diyos ang magpapahayag sa iyo. Matthew 16:17, sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo. Ito yung tinanong siya, para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao ang nagpahayag sa iyo ng bagay na ito, kundi ang aking amang nasa langit. Mga kapatid, hindi kaya ng tao na ipahayag sa iyo ng ganun-ganun lang kung sino ba talaga ang Panginoon. Kailangan ng Diyos sa langit ang gumawa nun para sa iyo. Hindi kaya ni pastor, mga kapatid, hindi kaya ni pastor na i-reveal ko sa iyo na para bang hahawakan ko lang yung mga mata mo. O sige, hawakan ko, idilat mo na. Nakita mo na ba si Jesus? Hindi po kaya ng tao. Ang sabi po ng talata na binasa natin, ipinahayag kay Simon Pedro ng Diyos amang nasa langit kung sino si Jesus. Nagkaroon siya ng personal revelation, mga kapatid. Alam nyo, hallelujah, ngayong umaga, ito po ang natututunan ko ngayon sa aking pagpapastor. Bilang pastor, yes, gusto ko na nandito lahat ng mga tao sa church. Bilang pastor, yes, gusto ko na nanalangin lahat ng mga mananampalataya tuwing umaga. Bilang pastor, yes, gusto ko maglingkod ang bawat dinadala ng Panginoon dito sa church. Gusto ko, pero hindi ko po kaya. Amen? Nung ginagawa ko itong preaching na ito, ang magagawa ko lang talaga, mga kapatid, manalangin. Lord, yung kapatid ko ngayon, buksan mo yung mga mata niya patungkol sa mga spiritual na bagay. Lord, yung kapatid ko ngayon, magpakahayag ka sa kanya. Lord, yung kapatid ko ngayon, yung dumadalo dito sa Pateros, Lord God, open his heart, open his mind kung sino ka, Panginoong Hesus. Dahil alam niyo, mga kapatid, kahit hindi na ako kumilos, pero pag kumilos ang Diyos sa iyong buhay, amen, magugulat ka ng isang araw, pastor, saan tayo hayo? Bakit? Sama ko, pastor. Amen? Bakit? Di ko alam, pastor eh. Basta parang nasa bahay ako, hindi ko maintindihan. Parang hindi ako mapalagay, pastor. Tapos parang ang pumapasok sa isip ko, may hayo ngayon, revelation mula sa Panginoon. Amen? Hindi kailangan ng tulong ng tao. Pastor, yung aking mga bisyo, iniwanan ko na. Oh, praise God! Paano nangyari? Amen? Hindi ko alam, pastor eh. Basta parang abang sisindi ako ng sigarilyo, parang biglang napaso yung kamay ko. Parang nanikip yung dibdib ko. Amen. Tapos, di ko na inulit, pastor. Amen. Nagpakahayag ang Panginoong Hesus. Personal revelation. Mamaya, mga kapatid, hingin mo. Hindi kaya ni Pastor Tim. Ang Diyos ang magpapahayag sa iyo. Panguling verse, John 6:44, walang taong makakalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang magandang balita ngayong umaga, mga kapatid, pwede kang lumapit sa Diyos mamaya sa altar call. Kaya alam niyo, mga kapatid, isa rin sa mga natutunan ko, hindi ko talaga kaya din pilitin ng mga tao. Ang magagawa ko lang, mag-invite, manalangin. Amen. Bro, attend ka. Pero hindi yung parang persahan na pag-attend. Bro, attend ka. Hindi. Kailangan ang Panginoon ang magpakahayag sa kanila. Anak, Sunday ngayon, pumangon ka, pupunta ka ng church. Amen? Amen.
revelation ng ating Panginoong Hesus. Kaya minsan may mga nawawala, amen, pinapanalangin ko, Panginoon, magkaroon sila ng personal na kapahayagan mula sa iyo. Lord, makita nila ang kahalagahan mo, Panginoong Hesus. Makita nila ang kahalagahan ng church. Makita nila ang kahalagahan ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yun lang ang kaya po namin gawin, mga kapatid. Mamaya, amen, kung lahat tayo makakatanggap ng personal revelation sa ating Panginoon, I will tell you, napakabilis ng pagbubunga at pag-usad ng church dito sa Pateros. Amen. Ngayong umaga, palakpakan, pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Tayo po magsiyong lahat. Hallelujah. Itong ating gagawin. Maging seryoso tayo sa oras na ito. Hallelujah. Revelation must be sufficient. Sapat ba? Tama ba ang pagkakilala mo sa ating Panginoong Hesus? Ikalawa, amen, revelation must be personal. Amen. Yun ang sinasabi ng ibang tao. Yun ang sinasabi ng buong mundo. Pero pagdating sa'yo, kung ikaw naman ang tatanungin ko, sabi ng Panginoong Hesus, sino ako para sa'yo? At sa oras na magpakahayag ang Panginoon sa'yo, I will tell you, brothers and sisters, pinagpala ka ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord, because revelation from Jesus is a miracle gift. Amen. Meron po bang first time bago ngayong umaga, di mo pa tinanggap si Jesus na kailangan mong tanggapin ngayong umaga? Meron po ba ngayong umaga? Hallelujah. Alam mong ikaw ay hindi matuwid sa ating Panginoon. Napakinggan mo kanina yung ilang mga talata. Lahat ng tao nagkasala, may kabayaran ng kasalanan. Hallelujah. Pero magandang balita, si Jesus, inapo niya ang ating mga kasalanan. Siya lang nagbayad doon sa krus. Amen. Para sa ating mahal ka ng ating Panginoong Jesus. Meron po ba ngayong umaga? Thank you, Lord. Kung wala po mga kapatid, kayo pong lahat, tayo palang lahat dito ay mga mananampalatayana. But it doesn't mean, hallelujah, tayo mananampalatayana ay meron na tayong personal na kapahayagan kung sino si Jesus. Ngayong umaga, bubuksan po natin ang altar. Hingiin mo, magkaroon, magpakahayag, mangusap ang Panginoong Hesus sa iyo. Amen. May magandang plano ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya niyang baguhin ang iyong buhay. Hallelujah. Kaya kanyang gamitin para sa kanyang mga layunin at mga plano. Binubuksan po natin ang ating altar. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised, Lord Jesus. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God. Lord, reveal yourself to my brother, to my sister, Lord God. Lord, hallelujah. Touch their lives, Lord God. Reveal yourself. Be real to them, Panginoon. Maging totoo ka sa kanila, Panginoong Hesus. Magkaroon sila ng personal na kapahayagan kung sino ka talaga, Panginoon. Ang dapat na gawin namin sa iyo, hallelujah, para sa aming buhay, Panginoong Diyos. Lord, tulungan mo ang aking mga kapatid na ito, Panginoong Diyos. Maaring masayang ang lahat, maaring mawalan ng kabuluhan ang aming mga ginagawa para sa iyo kung wala kaming personal na kapahayagan mula sa iyo, Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glorify your name. Praise God, praise God, praise God, Lord. Hallelujah. Speak to every heart, Panginoon, this morning. Reveal yourself, Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, pumasok sa aming puso, maging Panginoon, maging hari ng aming buhay. Panginoong Hesus, hallelujah. Glory, glory, glorify your name. Praise God, praise God, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glorify your name. Glorify your name. Tayo po'y magsitayong lahat. Awitin po natin yung inawit natin kanina na You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need
anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne, 'cause you are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne, 'cause you are God alone. Unchangeable, unchangeable. Yes, hindi ka nagbabago, Panginoon. Yes, hindi ka nauuga, Panginoon. Yes, hindi ka napipigilan, Panginoon. Hallelujah. Last na, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. Simulan natin magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. You are God alone, Panginoon. Walang ibang Diyos kundi ikaw lang, Panginoon. Hallelujah. Kailangan ka namin, Panginoong Hesus, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong ginagawa sa aming buhay. Hallelujah, Lord. Salamat sa kapahayagan ngayong umaga, Panginoon Diyos. Salamat sa aking mga kapatid na ito. Hallelujah, na patuloy na nagbibigay ng kanilang oras para sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Panghuli na, mga kapatid, kagaya ng aking ipinangaral noong nakaraang linggo, kailangan po natin ng tunay na relationship sa ating Panginoong Hesus. Pero bago mangyari, mga kapatid, kailangan ay magkaroon muna tayo ng personal na kapahayagan mula sa ating Thank you, Panginoon. Lord. Salamat, Panginoon. Hindi mo magagawang makabuo ng relationship, di ba? Kung nalilito ka, kung hindi mo kilala, sino ba si Jesus? Bakit ako magkakaroon ng relationship sa sino ba siya? Kailangan magpakahayag muna sa iyong buhay ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Hallelujah. Ngayong umaga, amen, tayo po yung mananalangin na thank you, Lord. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Mahal ka ng ating Panginoong Hesus. Gusto niya magpakahayag sa iyo, i-desire mo lang, Lord, reveal yourself to me. Mamaya pag uwi mo, pwedeng mangusap at magpakahayag ang Panginoong Hesus sa iyo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Yun ang kailangang mangyari sa bawat tao. Praise God. Tapusin tayo sa panalangin, Brother Ogie. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa bilang namin, Panginoon, na nakapakinig ng iyong salita, Panginoon. Lalabas kami sa gusaling ito, Panginoon, daladalamin at bitbit namin ang mga salita, Panginoon, Lord, hanggang sa paglabas, Panginoon. Maraming salamat po, Jesus, at sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po sa bawat isa. Ang ating pong mga gawain, may midweek service po tayo. Tapos ay November 30 at December 1. Magkita-kita po tayo, mga kapatid, sa aking Panginoon. Ingat po pag-uwi, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God.